isang member of Congress, wag na daw siya tawaging congressman. Ano na raw? Kasi nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. Ba't siya pumasok? Ito ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague, kung saan sila yung nandoon, at least ilang mga kaanak po ng dating Pangulo. So aside from yung tungkol sa allergic siya na sa tawaging congressman, agad siyang sumagot at pinakita yung pagkainis tungkol sa impeachment na nakaambang na daw laban sa kanyang kapatid. So yun ay unahin nating soundbite. Ikahulat og election, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon ana. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo. So yun. Hintay na lang daw ang eleksyon kaysa parang ganun yung essence ng kanyang mensahe at pagka-irita doon sa topic ng impeachment laban nga sa kanyang kapatid. Actually hindi lang siya doon nagpakita ng pagka-irita, ha? And nainis din ang si Congressman Pulong dahil nga doon sa mga pintas sa lagi siyang wala sa Kongreso. So pakinggan natin kung paano niya sinagot yan. Basta ako, moserbisyo lang ko sa inyo, ha. Ayan na mo to ng mga storya-storya nga, wala gasolod sa HOR. So ibuhaton ako dito kay committee. Ano to libiste, gusto mo kontratong budget? Wa ganit tagda sa naglingkod na speaker. Ayan mo to na ilahang mga pakyot-kyot ng mga ano kasi tawagan na nila, hindi naman na cockroach. Ipis. Ipis daw. Hindi, pero anyway, sa unang part ng statement niya, Ed Base, sinasabi niya na parang hindi niya nagugustuhan na sinasabi siyang hindi pumapasok. Pero yung second part ng statement, sinasabi naman niya, parang aminado na, ano man gagawin ko? Hindi nga ako member ng wala committee. Daw siya committee. Yeah. Hindi nga siya pumapasok. So parang pag-amin yun. Pero at the same time, alam din naman natin na kapag kongresista ka, representante ka, so meron kang legislative, hindi lang legislative yung work mo, may district work ka rin. Yeah, and also at the same time, marami naman sa minority hindi official o miyembro ng mga komite, but they still have to go to work. Kasi part ng job nila ay hindi lang naman yung district work, pati yung legislative work. They have to be there to discuss pending measures, So and vote on them, whether it's the budget or other bills. So I get what he means na may kumukontra dun sa botohan sa budget tas pinatayan ng microphone, which has always been problematic. Pero there are also other measures that are also pending. That we have to vote on. Buti sinabi niya yan, sabihin ko rin na alala ko nung nagko-cover ako doon, hindi lang naman kaaway yung nagaganon, Marami na ako na-cover doon na talagang hindi nakakapagsalita kasi 'di ba may mga proseso doon at saka meron talaga, hindi yung tama, problematic yung tama si Hindi Ed. nakakapagsalita, pinapatayan ng mic. Pero nangyayari kahit nakaalyado dati pa, Ganun talaga ang laro dyan sa Pero sabi nga nung iba, nagso-show up pa rin sila kasi nga that's part of their duty to represent yung kanilang distrito. It's representation. It's a representation. It's people's representation. And for that you get salaries, you get MOE, you get if at all, you get break bonuses. Nakinumpirma rin ni Ega Erice na meron nga break bonuses. Naging isa like yung asawa ni Asunta. Si Ledesma. Yes. Jules. Si Jules, ako yung nagko-cover noon, kung natandaan mo, Ed, na we always see him there. Nandun siya. Pero siya nagpupunta dun sa baba. Doon lang siya sa opisina. Pero nandun pa rin siya. Nandun siya sa kanyang opisina. Kasi may monitor ka naman Kasi may monitor naman. Pero yun, nung panahon na yun, issue na yun. Because you need to be physically present there to vote. Diba? Sa plenary. So, isipin mo ngayon talagang ang issue na wala doon. Pero ito, noong time na yun, namamark as absent kasi you're not participating sa actual votes or actual lawmaking. So anyway,
bumoto tayo ng maayos. Mga kapatid,